So number 3, reasons to obey God. And Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Now, nisulti ni Jesus Christ nga atong higugmaon ang Diyos ato siyang sundon sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag o sa tibuok natong hunahuna. So Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Atong basahon, let's read it loud together. Matthew 22 verse 37. Are you ready? Did they read? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandments. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, to every Christian naakaron og sa among mga bisita. Aron padayon sa paghimo nining among afternoon service. Lord, salamat kayo nga tagaan mo kami pilibiriyo Ginoo nga managtigom kami doon nami kagawasan. Salamat Lord sa mga Kristohanon bisan sa siguro nainitan sila doon na sila angayang tabuhaton, but Lord, ila kang gitahod, ila kang gi-honor. Lord, bless them, O Father. Every person that are here in this house, Lord, bless their heart as we listen thy word. Lord, help me to deliver thy message. Lord, without you, I'm nothing, O God. But Lord, I ask the Holy Spirit to empower me, to give me exact words to deliver your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, reasons to obey God. Review nato. God created us. Ang Diyos mo naghimo nato sa atong sundon ang Diyos. And then God has goodwill toward us. Ang Diyos wa siya magplano og daotan nimo inyang anak. Ang Diyos nagplano siya og mga maayong butang sa atong kinabuhi. So let's follow the Lord. Sometimes ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, it's great, always great, the plan of God in our lives. Pero maigsoon ko sa Ginoo, dili na mahitabo kung dili ka magsunod diha sa Ginoo. Di ka mo follow diha sa Ginoo, di ka mag-faithful sa imong pagsimba o sa kasuguan sa Ginoo. God knows, number 3, God knows what is the best for us. He knows kung sa pinakanindot nimo nga bana asawa. Kabalo ang Ginoo unsay pinakamaayo nimo nga trabaho. Kabalo ang Ginoo unsay pinakamaayo nimo nga kurso. Kabalo ang Ginoo unsay pinakamaayo nato mga butang nga madawatan nato. But sometimes we neglect that God, He knows the best. Sometimes we decide without consulting God, without reading the Word of God. Christian, especially those people that are looking for lifetime partner, nangita kag bana, nangita kag asawa, ampui na ninyo. Amen? I will not say that's not the will of God. O dili na mauna no. Basta ngaras Bible, Kristohanon, unsa na. So most probably, that's the will of God. But make sure ko sa God wants you to know, to be sure, about the will of God sa imong kinabuhi. Dapat specific yun. Lord, mauna ba gini siya? No, siya yung atong ipangita, tall, dark, and never mind. No? Pero maigsoon ko sa Ginoo, dapat atong pangutanon ng Ginoo. Atong pangitao ng Ginoo sa atong mga desisyon sa kinabuhi, because God knows what is the best for us. Number 4, if we obey God today, then God will open up exciting new opportunities for us later. If we obey God, doon ay mga maayo nga oportunidad nga gihatag sa Ginoo nimo, giandam sa Ginoo sa diyang mosunod ka sa Ginoo. Number 5, if we disobey God, our children will follow our example and disobey God also. Kung dili ta mo sunod sa Diyos, doon na ang atong mga anak, most probably, they will not follow the Lord also. Kay ilat ang example. So parents, you cannot say, mga anak, pagsimba mo, kay diri ra ko sa balay. You cannot say, mga anak, ayaw mo pag-inom, ayaw mo pag-sigarilyo, ayaw ni buhatan, ni mga dili maayong buhat, pero imong gibuhat. You are the example of your children, right? Parents, father, mother. So kita may example in humility sa atong faithfulness nga makita sa imong anak, madumduman niya, akong mamag, akong papa,
wa ko kakita ato nila nga nag-absent og simba. I know we are not perfect as parents, but there's something nakita sa atong mga anak, and they will follow the Lord. They will obey God because we as parents are their example. And number 6, if we obey God, we will be greatly respected by God and godly people for years to come. Now, doon ay mga tao nga ako nailhan, I was blessed sa ilang kinabuhi. Kumuha na sa akong balay, grabe ko kung naasay kuyog. So, grabe na ako nga kanabang ay mo gisang tagaag pagtaga because kana nga tao nakikaila ka kinsa siya. Pero usahay na ay mga magpabakir nimo nga ang ilang kinabuhi nahimo nimong murabag Istanbul na kadaan sa ilang life. Madalahi ko na magkuyog na mga igsoon ko sige no. If you are serving God, if you are following the Lord, if you are obeying God, ang Diyos doon na sa respeto kanimo og sa imong mga anak. The reason why Abraham, his children, was blessed by God, gimension yun sa Bible, because your father followed me faithfully. Amen? Now, maigsoon ko sa Ginoo, parents, bisag mamatay na kita, bisag wa na tanining kalibutan na, tuan na ta sa langit, your testimony will last. And there are lots of people that are going to follow the Lord because of your testimony. At doon ay mga tao nga masave, your loved ones. Doon ay mga tao nga nakailani mo, and they will quote your name, and they will be blessed, and they will encourage serving the Lord. Amen? Usa ka subo kayong pamalandungon if you are not following the Lord. Then your name, mahimong stumbling block. Hindi kadungog sa imong ngalan, ma-discourage sa mga tao because what you did while you are here in this world. So it is very important. If we obey God, we will be greatly respected by God and godly people for years to come. Number 7, one act leads to more disobedience. Primero, di ka sa mubasag Bible. Sunod, di na ka mo simba hapon. Sunod, di nagi ka mo simba. Sunod, magbisyo na ka. Sunod, wala na, naguba na ang imong kinabuhi. Right? So, ugon sa may ang imong weakness karon, usay di ka mo ampo, usay di ka magbasag Bible, fight it. We are at war as a Christian, as a believers. Christian life, wala ta murag nagsakay tag kanang cruise ship nga nindot kaayo gibibita. No, it's a battleship. Amen? Christian life usa ni kagubat. Gubat usahay sa garbo, gubat usahay sa feelings o emotion o trabaho sa yawa sa imong kinabuhi. If you have problems today, about hatred, about lust, about the forces of evil, you need to pray and ask God to help you. Amen? And be close to the church. Ayaw pasagdi nga diin maluya ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kung luya ka karon, read the Bible. And you need to fight because it is a fight. Gubat kini. Amen? And then anin ta karon padayon ta, number 8, if we obey God, then God will deliver us from trouble. Kung musunod ta sa Diyos, ang Diyos musulbad sa atong mga problema. In Proverbs 11:8, the righteous is delivered out of trouble. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Ang righteous mauning nagsugot sa Diyos, mauning nagsunod sa Ginoo. Now, maigsoon ko sa Ginoo, I'm not saying na dapat perfect to tanga Kristiyano. No one is perfect. Even myself, even yourself, we are not perfect. But by God's grace, we try to be perfect. Amen? Pero walay perfecto nga tao eh. Ngala na ay perfecto. Pero why perfecto nga tao? Usay tanaw mo sa tao, murag buutan kayo, amo kumpiyansa na. Ha? Buutan lang na siyang matuog. Because we are in our flesh. Nata sa atong
Pero nata sa atong lawas nga din madunoton lawas sa makasasala. But Christian, dapat dili nato itugyan ang atong lawas diha sa pagkadautan. Amen? Kung imong sundo ng Diyos, well, I will not do that. I will not drink. I will follow the Lord. Well, I will obey God. Bisag sakit na ako, but I need to follow the Lord. Now, Christian, ang Diyos mo deliver kanimo sa kadautan. Now, ang Diyos mo palikay ka nato sa kagubot. Kasagaran sa atong mga problema tungod kay wala ta magsunod sa Diyos, right? Mostly of our problems today because we don't follow the Lord. We disobey God. We don't walk in the will of God. So tungod kay naghimutag mga butang nga dili kabubuton sa Dios. Layo ta sa panalangin sa Dios. Kay dili ta wala ta mag-faithful sa atong pagkakristohanon. Christian, first of all, you need to be faithful in reading the Word of God every day. You need to be faithful in praying. You need to be faithful at pag-attend sa church services. Salamat ko sa Ginoo namong kamong mga Kristohanon that every Thursday naamo dinhi. I know you are so busy nga mga tao, but you came. Now, I encourage to everyone. Kung wala mo sa trabaho, pwede ra. You come on every Thursday, 6 to 7:30. Umana to kanta na iwali, and then magkuha ta sa ato mga prayer requests. Importante kayo sa imong Kristohanon na kinabuhi nga imo nang ato nang naata dia presente ta dia kay gisulti na sa pulong sa Ginoo. Ug ato nang himuon, God will deliver us from trouble. Now, kung naningkamot ka by the grace of God pagsunod sa Dios pero nagatubang kang mga problema, ayaw ka bala ka, God will help you and God will solve your problem. Amen? Dili, Pastor, nagsunod ko sa Ginoo by God's grace, but I have problems today. Just trust God. God, He will solve your problem. Now, number 9, if we obey God, He will prolong our days. Now, Deuteronomy chapter 5, verse 33, you shall walk in all the ways which the Lord your God had commanded you, that you may live, and that it may be well with you, and that you may be prolong your days in the land which you shall possess. Patasan sa Diyos ang atong kinabuhi, aron mahimo kang blessing sa uban. No, kung tanaw sa Ginoo, di na ta magamit pa ulion ta sa Ginoo sa langit. Ang sekreto sa taas nga kinabuhi mo ang pagsunod sa Diyos. Kung bisyoso ka, dali ka magsakit. Dako kag lawas, then maghubog-hubog ka, gahi kag ulo, bisag Kristohano na ka, palahubog ka ra gihapon. Ha? Dunay reporter nga dunay siya nahikitaan, dunay siya nahibawan nga tiguang na kayo. Pero kusog kay mudagan. Kita na mong tiguang kayo, kusog kay mudagan. So niadto ang mga reporter kay ilang atangan. Nakita na nila, perti na yung tiguanga, kunot na kayang naung. Perti yung tiguanga, pero kusog mudagan. Pag huno niya, gi-interview siya, ingon siya, sir, unsa man imong sekreto, nga naman gyud nga kusog pa man kamot, dagan, nga tiguang naman ka. Ingon siya, ay, kada adlaw, tulo ka longnik. Grabe. Unya, bilar-bilar. Taman sa ginawa, sigarilyo gyud. Basta murag di katingog ang mga reporter. Doon ay nangutan na, sir, pila day mong edad? Sa 25. Ate, yaw mo na. Ang naong murag 90, 25 pa day. Sugot, wingon na ka mo. Oy, abi ninyo, matso mo mga bisyoso. No, you are not. Abi, you are strong because you have vices. You can say kag inom. No, dili ka strong nga tao. Ang strong ay ang people, kato yung people, mo stand sa pulong sa Diyos. Ikaw mo lalaki. Because you can stand
diha sa mga temptasyon sa imong kinabuhi. Pero doon ay mga usahay itugot sa Diyos sa atong kinabuhi. Doon ay mga sitwasyon nga bisag nagtarong ni siya sa Ginoo, murag dali siya namatay. Ako nag-study ko niya na. I can name of the people or, a faithful Christian. And I try to study the Word of God. Nagsuon ko sa Ginoo, it speak about your kagikan sa imong pagkaanak. Sometimes, sa kabata na anak sa immorality. Ang anak ni David, bisig kung saan niya pray. Katong anak niya ni Bathsheba ba? Di ba namatay? Bata pa. Si Solomon, wala na to. Kay naasawa naman to ni David. Dili anak ni Solomon, anak ni David. O doon ay mga panahon ingon ni Ana because their parents wa maglakaw sa kabubuton sa Ginoo na inherit nila. Doon ay mga sala sa ginikanan, anak sa immorality. Mga ginikanan nagpractice og witchcraft, doon ay hukom ang Diyos. Pero imo nang kanunay nga giduol sa Diyos, nangayo kag pasaylo sa Diyos, imo nang iyakan sa Diyos nga God, He will forgive you. Kung mag-faithful ka sa imong pagsimba, surely God will change the course of your life. Mahimo ng blessing. Turn into blessing. Amen? Now, young people, I don't know kung sa root sa imong kinabuhi ka, pastor, bati kayo ang history sa akong kinabuhi. Don't worry. Because the grace of God is sufficient to cleanse us, to cover us. Apan maigsoon ko sige, you need to pray and ask God, Lord, forgive me. Ang akong road, Ginoo, dili maayo. Akong parents mo nilang gihimon sa una, mga libunganon sila, they're practicing witchcraft. Kung yung mga pangayog pasaylo siya, I believe that God will spare you. Kita mga Kristohanon, timan ninyo ni, magtarong ta sa atong kinabuhing Kristohanon, mag-faithful ka, humble ka, Christian, usahay, nalimot ta, humility, dako kayo nag-impact sa imong mga anak. Amen? Sometimes, bisa Kristohanon ta, pero grabe ang atong garbo. Masuko yung takdayon o mapaubos ta. Hey, bahala na sila dauton ta. Basta dili lang ka mangdaot sa uban. Amen? We need to stand in God's side because, God resisted the proud, but He giveth grace to the humble. No, kay kung magtarong ta sa atong kinabuhi, God, He will bless our children up to 4th generation. Pero di sa ta magtarong maningil sa Ginoo even sa atong mga anak. And to 4th generation. Now parents, when you help somebody, kanang imong pagkamanggihatagon, pagtabang sa buong tao, makaanisag mga maayong butang ang imong mga anak. Amen? Do you believe that? Yes, I believe. God, He will judge. Kanato, unsay atong gibugas, ato siyang maani. So doon ay mga tao nga, may kapastor, na matay lagi tagsay, pero when you study their history, doon ay mga butang sad nga, nasunod nila ang sala sa ilang ginikanan. And then number 10. Are you following? So basi mo ingon mo nga, di ba pastor? Yes, that's the promise of God. Pero dili tanang panahon nga bisan pag manabtinud-anon ang maong ang Kristohanon usahay dunay gitugot ang Dios nga makuha sa nining kalibutan na mauna siya, maybe dunay ang iyang ginikanan, there's something wrong diya sa iyang pagkahimugso or dunay kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? Kay usahay dunay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Adun ako'y mga nailan nga Kristohanon nga usa kayang people, he prayed greatly. Grabe ang iyang pag-pray, ang iyang mga loved ones, ang iyang mga classmates mo saved. They always pray and they always pray. Apan
gahi gyud ang iyang parente, ang iyang mga classmate, o one Sunday nagkuha sa bisita, pag uli niya na disgrasya siya, patay on the spot. But the blessing is this, daghan ang mga tao nga na-save during sa funeral service niya. God answers prayer. Amen? Now, usahay mga igsoon ko sa Ginoo, no, doon ay mga butang nga gitukod sa Dios sa atong kinabuhi. Maybe your children mamatay, doon ay plano ang Ginoo. No? Doon ay giplano ang Ginoo niya. And we cannot, dili na ka-complain sa Ginoo because God, He knows what is the best may tabo sa atong kinabuhi. Ika pastor nga naman lagi nakaila ko, he's a faithful Christian, iuna man siya sa Ginoo. Doon ay mga special nga plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, and we cannot question God about it. But if you obey God, He will prolong our days. That's a general principle. Amen? Now number 10, obeying God brings blessing. In 1 Samuel chapter 2 verse 30, wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that the house and the house of the Father should walk before me forever. But now the Lord said, be it far from me, for them that honor me I will honor, and they despise me shall be lightly esteemed. For them that honor me I will honor means He will bless you. Amen? Kung ang Diyos ganing, kinsa man tatahoron sa Diyos? No? Ang tao dili angay tahoron sa Diyos, layo ra kayo ta. Usay mingon ang uban, usay magunaw na ta. Kinsa may opposite sa Ginoo, sa Diyos. Nasa tungunahuna ang yawa. No, it is not the opposite of Satan. The opposite of Satan is Gabriel, angel Gabriel, because they are ginimo sila sa Ginoo, right? There's no such opposite to God because God is God alone. God is powerful. Satan is not like God. The opposite of Satan is Angel Gabriel. Dili ang Diyos. Kita labaw na ta, mga tao. But, inigbalik sa Ginoo, tuwata sa langit, mas grabe ta, gimahal ta sa Ginoo. Nakasala ang yawa, wala pa kamati sa Diyos. Pero kita nga mga tao, gimahal ta sa Ginoo. Amen? Mo sa atong pasalamatan ng Diyos, kita nga mga ginikanan, ang atong kinabuhi, bahala na magkinaunsa, we need to follow the Lord. Kaya nga atong pagsunod sa Diyos, ang Diyos mo respect siya, kanimo o sa imong mga anak, mga apo. Amen? Kundi sa ka magtarong sa Diyos, ang Ginoo wala sa respeto sa imong mga anak o sa imong mga apo. Maybe some of you here, God is blessing you because your parents did something for God. Ako makaingon jud ko, doon ay part ng akong mama why God is blessing us by the grace of God sa akong mga igsoon. Because we have a mother nga grabe ang iyang faith sa Ginoo. Amen? So, importante kayo ni nga mga ginikanan, magtarong kita sa atong pagkakristohanon. Kaya bisan magkinaunsa ang atong kinabuhi, doon ay Diyos nga nagtanaw sa atong panimalay. Now, ye shall walk in ways of the Lord, your God hath commanded you that you may live, that it may well with you, and you may prolong your days. Now, obeying God, number 10, obeying God brings blessing. Honor me and I will honor, and they that despise me shall lightly esteem. Now, if you are despising God, sometimes ang Kristohano, Pastor, sa man ako pag despise ang Ginoo, sa dihang gibaliwala nimo ang mga butang sa Diyos, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Someday, or sooner or later, God, He will judge us. Who them that honor me, I will honor. They that despise me shall lightly esteem. Ang pagsunod sa sugo sa Diyos, nagtahod sa Diyos, nagdala nagpanalangin sa imong kinabuhi. Ang nagfaithful sa pagsimba, nagtahod na sa Diyos. Ang pagsimba, nagpasabot na nga nagtahod ka sa Diyos. Nga di ta mag-absent og simba. Kaya ka ng simba, balaan na siya. Amen?
sa Ginoo na. Kay nagsaad ang Diyos nga iyatang panalinginan, for them that honor me, I will honor. Now, kung nagtahod ka sa Diyos, ang Diyos nagtahod nimo. Dili ka pasagdan sa Diyos. Pag naaga ni kami yung nagido, oy, naana akong anak niya nga faithful. Don't you know that the nature is controlled by God? Imo gyud makita unsag yun ang gahom sa Ginoo. Kung Ginoo imong gisaligan, Ginoo mo imong gitahod, nangalagad ka, niubi ka sa Ginoo, nagyoy pinasahi nga panalangin ng Diyos sa atong kinabuhin. Number 11, disobeying God brings discipline. Disobeying God brings discipline. No? Dunay bunal. Doon na po yung trials. Sometimes, bunalan ka sa Ginoo. Pero dili tanan nimong mga kagulanan, mga problema bunala. Usahay po, walay problema ka, nangalagad ka sa Ginoo, pero daghan niya po kag problema. That's what we call trials. There is difference kanang duha. Chastisement o trials. Amen? Kung chastisement, nakasala ka sa Ginoo. Wala ka musunod sa Diyos, munang nakay chastisement. Mabunalan ka, doon ay dili maayo, doon na kay niabot nga mga problema sa imong kinabuhi. And then pag humani ana sa bunal, wala kay mapaabot nga reward. Kay bunal man na. Ang trials, after sa problems, there is great blessing nga ihatag sa Ginoo nimo. Amen? Kung bunal, wala kay mapaabot sa Ginoo. Pag trials, kung gisulayan ka sa Ginoo, because, sa di patatagaan o panalangin sa Ginoo, sulayan ta niya. Yan sulayan ang atong kasing-kasing. Unsa ta ka faithful. So, maigsoon ko sa Ginoo, young people, if God is start blessing you today, don't stop serving the Lord, reading your Bible, praying. Ay agundang, ay mahunong ng panalangin sa Ginoo. Now, in Hebrews chapter 12 verse 5, if you have forgotten the exhortation which spake it unto you as unto children, my son, despise not thou that seasoning of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Kung mabunalan ganing ta, di ta angay madiscourage sa atong pagkakristohanon. Madasig ta kay anak kita sa Ginoo. Kay kung dili ka bunalan, dili gyud ka anak. Kay ang Dios di sa mubunal ug di niya anak. Amen? Kung tinuod kang anak sa Dios, bunalan ka niya. Ang dili pagsunod sa Dios gadalag bunal sa atong kinabuhi. So you need to obey God. And daghan sa mga Kristohanon, until now, until today, this very hour, wa kita kasabot sa atong mga problema. Gusto sa Dios, mubalik ta, musaad ta nga musunod ta sa Ginoo. Amen? Ang Diyos, grabe eh. Sa diyang naluwas ta, ang gusto sa Diyos, mahimutang blessing sa uban. Mahimutang kahayag sa atong silingan, kahayag sa atong mga loved ones, kahayag sa atong town, kahayag sa atong probinsya. Ang matag-usa ka nato, God is very excited siya to bless us. Iyat ang panalangin ang gisaad niya, bisag asa ta moadto, nata sa city, He will bless us. Nata sa field, He will bless us. All our basket, He will bless us. Grabe ang saad sa Ginoo. But sometimes, dili na matuman if you are not following the Lord. Now, Christian, wala ko kitag anak sa Diyos nga dila magsunod sa Diyos, hayahay ang kinabuhi. All things will happen to your life is miserable. Why? Because that God chastisement. Now, young people, listen to me. Young people, listen to me. Kung gusto kag nindot nga kinabuhi, sunda ang Diyos. Amen? Just follow the Lord. Obey God. Kaya sa pagsunod sa Diyos, ang Diyos nagsaad siya blessing sa atong kinabuhi. Pero kung di ka musunod sa Diyos, bunalan ka sa Ginoo. Di gyud ka kadagan sa bunal sa Ginoo. Bisag asa ka na ang Diyos. Bisag unsa pa imong buhaton, maybe mingon ka, maybe this dili ni maayo nga negosyo. Well, mo ni akong buhaton.
Kung gini mo pag-isunod ng Diyos, wagi kay mahimo. Ako na nasulihan. Ngano nakasulti makana, pastor? Ako na nasulihan. Bisag unsa pa kanindot sa imong plano, kanindot sa imong mga gihimo. No. Because without God, we are nothing. Bunalan ka sa Ginoo, agyud ka. Pero kay bless na ka sa Ginoo karon, ayaw na in taon pagpakasala. Just follow straight. Doon mga businessman nga akong giduol din nakita na ako nga God start blessing them. Nag-increase ang ilang blessing ko. Brad, be faithful yun sa imong faith promise offering. And kung naghatag ba kasi imong faith promise, yes, pastor. Kay usahay ang Kristohanon sa diyang gibless na sa Ginoo, maginahinay na og palayo inon sa Ginoo. When God start blessing you, remember this. Dili ikaw mo'y nakaingon nga nakadawat kanianang dagko nga panalangin, kundi gitugot na sa Ginoo. Kaya kitang mga Kristohanon, paminaw mo, kitang mga Kristohanon, once you are saved, nahimo kang kaaway sa yawa. O dili nato mapildi ang yawa nga kita-kita ra. Without the help of God, kanang mga unbelievers atong mga suki, kontrolado na sa Ginoo kung trabaho na sa yawa, pildi kita. Pero pag naang Ginoo mulaban nato, makaingon ta, wow, pagkanindot sa kinabuhi. Amen? Young people, if you want to be a miserable, gusto mo magmiserable, palayo mo sa Ginoo. Don't follow the Lord. Don't obey God. Kanya mo balik mo diri, huy-huy na inyong abaga. Pero mag-faithful mo sa Ginoo, dili mo bunalan. Kay kung di ka ita mag-faithful, tinuod ta anak sa Diyos, bunalan kita sa Ginoo. Wala tayo mahimo kung ang Diyos, dili mo tabang nato. Daghang mga Kristohanon nagmiserable ang ilang kinabuhi, kay dili sila nakakat-on sa pagsunod sa Diyos. Amen? Now, Christian, why? The reasons to obey God? Because disobeying God brings discipline. He will discipline us. And then number 12 last, disobeying God stops our prayers from being answered. In Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, kung sa'y naadya sa imong kasing-kasing karon, nagtago kag kasalanan, the Lord will not hear me. Kung doon na kay gitaguan nga mga sala, o wala kay pagtagad sa pagsunod sa Diyos, dili siya mo tabang sa atong mga pag-ampo. Dili bot ipasabot nga kinahanglan gyud ka nga perpekto nga tao. Apan gusto sa Dios nga naningkamot ka pagsunod niya. Bisag kapoy na nata, bisag kapoy na kaayo. Simba gihapon ta. Amen. Bisag kapoy sometimes sa kinabuhi sa Kristohanon, sometimes dasig ta mo simba, dasig ta magtudlog mga bata, dasig ta mo apilog choir, right? Napoy panahon perting kapuya Kapoy kay magsung leader, kapoy kay magtudlog Sunday school, usahay excited kayo. Dili ingon anang kinabuhing Kristohanon nga kung kapuya na ka, di nakaganahan, dili na pug ka, you become unfaithful to the Lord. Faithfulness will start when you are following the Lord, even you are tired. Amen? Even you don't like to do that. But you continue serving God, you continue winning souls, even you don't like. Because ang kinabuhi, by season na, usay na ka sa ilalom, usay na ka sa imabaw. Right? Ingon na usay ganahan kay kamusimba, usay, di na po kaganahan. Maikson ko sino, sa panahon nga di nakaganahan mo simba, mo ng panahon nga nagkaduol ang panalangin sa Diyos sa imong kinabuhi. Kana bitang magdulag basketball, kasi kabalo magdulag basketball. Taas ka mo, ay mo pamakak, laburaw basketball, kusog kayo mumudagan. May kisa kabalo magdulag basketball. Amen. Kung naapakas-pikas nga court, way mo bantay nimo. No, di ba? Ingno ba ka, itsa, layo kung kayo. Pero maabot na ka mo, lapas na ka sa katunga, bantayan na kagusa, musulod na ka dito dool sa ring, basta, 5 na magbantay nimo. Ingon na ang demonyo. Layo, pag ganinta makascore, ang demonyo, di pagyog ka i-discourage.
Pero duol na ka sa panalangin sa Ginoo. Duol na ka mubunga. Duol na ka sa finishing line nga din i-promote ka sa Ginoo. Ang imong feelings sa trabahoon ka sa yawa, di ka nimo masabtan. Discourage ka, nga wa kay angay ika-discourage. Nakagi mo niya na. Pero kung wala ka, nimo gihigugma ang Diyos sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa iyon na kayo mo biya sa Ginoo. And then tuyok na sa ang mga Israelites, the reason why God, wala sila kaabot dayon sa land of promise, because they're always disobeying God. They will follow the Lord along the way. Muliko na po sila. Ingon ang Ginoo, balik mo, balik. Wa mo kapasar, wa mo kapasar. Can you imagine? 40 years. Mahuman raw ta nila, 3 ka bulan. Why? Because sa panahon nga discourage sila, sa panahon nga gikapoy sila, di sila mo padayon. So disobeying God stop our prayers from being answered. What is your, kung sa may imong giampo karon? Maybe doon na tayo giampo ang mga dagkog butang. Amen? Ako daghang ko giampo sa Ginoo. Una na kong giampo sa Ginoo, mapuno ta first and second service. Ako nagampo ko sa Ginoo, doon ay more missionaries gikan sa atong church, tawgon sa Ginoo. Nagampo ko more Christian businessmen nga dinhi sa atong church, nga doon ay mga tao nga they love the Lord, nahigugma sila sa Ginoo, and they were going to serve God faithfully. Ang gusto sa Ginoo bisag kapoy na ta, naagihapon ta sa simbahan. Gusto sa Dios nga magtarong ta sa atong pagkakristohanon aron iyang tubagon ang atong mga pagampo. Amen. Ako kanang ampo, it's a great opportunidad nato kana sa Ginoo. You can pray. Mga imposibleng butang. Gani ang Ginoo nag-encourage nato. Open your mouth wide. Do not underestimate God. Pastor, pwede ba i-bless sa Ginoo ang akong kinabuhi? Na doon ako'y asawa nga buutan, doon ako'y bana nga buutan, dayon makasupport ko sa ministry, moabot na sa imong kinabuhi kung magtarong ka sa imong pagkakristohanon. Amen? Imo na pangayoon sa Ginoo. Hinautun ta nga naamoy mga prayer notebook. Inyong gisulat ang inyong gipangayo diha sa Ginoo. Kristohanon kung mangayo ta sa Ginoo, tubagon ta sa Ginoo eh. Kani atong nakita dinhi because of our prayers ni aging mga katuigan. But we will not stop praying to God. Now, Christian, usa na kadakong oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga ang Diyos makatubag siya, daghang tag bersikulo na nagsulti ang Bible, nag-encourage ka nato pagpangayog dagkong butang sa Ginoo. Kanang open your mouth wide, di pa sabot takuon imong baba, mangayo kag dagko sa Ginoo ba? Unsa man inyong gipangayo, mga young people? Kristohano, unsa imong gipangayo? Ingon sa Bible, you receive not because you ask not. Doon ay mga Kristohanon day, wala sila kadawat og mga dagkong butang sa ilang kinabuhi, kay wa sila mangayo. They are underestimate the power of God. Now, bisag pag sikag pray, sikag ampo, kung wa ka magtarong, di ka tubagon sa Ginoo. Amen? So, let's obey God. Let's obey God. Young people, kadako kay pagkaninyog maabot sa inyong kinabuhi. Maging ko sa Ginoo, Lord, tabangi ko unsa may akong pangayoon, mga dagkong butang diha nimo. Siguro no katong mga butang nga diin atong pangayoon, ato ginang madawat kung magtarong ta, sunod ta sa Ginoo. Kay kung doon natin pangayoon sa Ginoo, unya di po ta magtarong sa atong pagkakristohanon,
Di patatubagon sa Ginoo. Naon sa may imong gipangayo sa Ginoo. If you are a businessman, ask more for the sake of mission. Amen? If you are a young people, just pray. Daghang kag pangayoon sa Ginoo. Salvation of your loved ones. Imong lifetime partner. Ikaw, pastor, kabubuton ka sa Ginoo, maminyo. Maminyo ko? Aw. Ikaw rin makatubagan na. Kaya kung kabuton po sa Ginoo nga di ka magminyo, aw. Para ni Apostol Paul, pangalagan na lang po sa Ginoo. Kaya kung imong pugson ko, yaw po doon. Pero mangayo ka sa Ginoo, surely, tubagon ka sa Ginoo eh. Amen? Amas, Brother Ewin. Amen mo? Ang importante, nangalagad na sa Ginoo. Amen? Aron mahimutang nga blessing sa uban. So, thank you. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong kaayo, Lord. Salamat sa imong pulong. Kung nag-pray nga ikaw mag-bless niya ito, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen.